Yun lang ang kailangan, makapasa ng maayos, hindi yung naglalakwatsa. Kami ng aking asawa, masaya lang kami na kahit anong hirap ng buhay, okay lang basta makapag-aral lang ang mga anak namin. Yun lang ang hiling ko sa Panginoon. Sana masaya lang kami at walang sakit sa pamilya. Kaya magdasal at magsikap mga anak, para sa inyo yan. Balang araw pagkatapos kayo, salamat sa mga guro, sa walang sawa, magturo, God bless po sa inyo. Yung anak ko po, napakababa ng grades nung elementary hanggang grade 9. Pinakamataas niya 79, may 72 pa. Pero nakapasok siya sa PUP. Naipasa niya ang entrance exam. Ang ginastos lang namin ang pamasahe at baon sa tuwing may pasok siya. Sa ngayon, magtatapos na siya bilang cum laude pa. Sobra-sobrang pasasalamat ko sa Panginoon at sa mga teacher na nagtiyaga sa kanya noon. Ganon din syempre sa anak ko na hindi kami pinahirapan sa gastusin sa pag-aaral niya sa college. May anak po akong pabalik-balik ng high school. Hindi na niya tinapos ang high school niya. Hanggang tinamad siya na mag-aral. Yun, may awa ang Diyos. Nag-take siya ng exam papunta sa Korea. Top-notcher siya. Yung waiting na siya sa Korea, medical na lang siya. Kaya hindi ako naniniwala na kailangan may natapos ka o kailangan mong may diploma. Pero hindi lahat ng nakapagtapos ay may narating. Yung iba, tambay at sipag-tiyaga lang po ang kailangan. Ang panganay ko ay Science, Technology, Engineering, Mathematics strand siya nung senior high school. 95 ang average niya nung nag-graduate. High honors. Proud ako sa anak ko kasi nagsikap siya para sa pangarap niya. CHED scholar din siya. STEM strand ang kinukuha sa scholarship ng CHED at DOST. BS Biology siya ngayon. Salamat sa mga guro, sa mga paspasang pagtuturo para lumawak ang kaalaman nila. #ProudParents. Nakakatuwa magbasa ng iba't ibang comments, iba't ibang reaction at iba't ibang kwento mula sa inyo. Lahat po yan ay valid at nauunawaan ko po yan. Nakaka-relate po ako bilang isang magulang at bilang isang guro.